Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang bawat isang tumayo at nagbigay po kayo sa magandang balita. Makibukas po tayo ng ating Biblia sa aklat ng Mateo 12, chapter 33 to 37. Ito po ang masasabi. Sinabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulpong. Paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayon kayo'y masama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabubuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Pumihing ng salita ng Diyos. Ngayon, nais ko pong i-welcome ang lingkod ng Panginoon na maghahayag po ng kanyang salita sa atin ngayong umaga, Pastor Albert Capito. Tayo po'y manalangin. Pwede po natin yung ang ating mga ulo, ito ating mga mata, tanda ng ating respeto sa ating Diyos ng buhay. Ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan Diyos, na walang makapapantahan. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon nito na muli kami makikipag-iig sa inyong banal na presensya. Kaya Lord, pangunahan niyo po kami sa oras ito na maipahayag at maintindihan namin yung kapahayagan niyo sa puso ng bawat isa. Kayo po ang laging maitaas, kayo po ang laging maluwalhati. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin Panginoon para po nakapagsunan. Magandang umaga po sa ating lahat. At Happy Father's Day sa lahat. Sa mga tatay na katulad ko, salamat sa Diyos. Kaya walang katapusan na pagdati ng ipinapadala natin upang ipahayag yung kagalakan. Ang sarap maging maipag-pray. Masarap po na lagi tayong kapiling ng Diyos. Yung beses na ito ay unawain natin dahil ito ay kung paano tayo bilang mga sanga ay pinamumuka ng Diyos kung tayo ay patuloy na nakakabit sa puno na ang tinataas lang natin ay ang ating Panginoong Jesus Christ. Ang title po natin ngayong umaga, Make at We Good. Kaya kung paano nagiging maganda ang isang puno dahil doon sa mga bunga. Na tayo ang sanga na pinagmumunga ng Diyos dahil tayo nakakabit sa puno na si Jesus Christ. Iyon ay paulit-ulit na sinasabi sa John chapter 15, verse 1 and verse 4, makikita natin kung tayo ay nakakabit sa puno ng ubas, kaya ngayong ubas, mayroong tinatawag na isang kumpol, tinatawag na kung paano yung fruit of the Spirit, na dyan tayo namumunga dahil nga tayo ay nakakabit sa ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga, sabi ng John 15:16, Jesus said, ako ang pumili sa inyo at hindi kayo ang pumili sa akin para tayo ay humayo at mamunga. Kaya yun ang gusto ng Panginoon at manatili yung ating mga bunga. Ano ibig sabihin nun? Yun yung character natin na dinidevelop ng Diyos, transform sa buhay natin. Yung mga character ng Panginoon na nasa atin. Yun yung gusto ng Panginoon na ma-motivate yung character of the Holy Spirit para makapagbigay ng ligaya. Hindi lang tayo dekorasyon dito sa mundo, dahil tayo nagbibigay kaligayahan sa puso ng Ama at kasama natin ang Panginoon, kaya tayo
bunga. Kaya napakahalaga na tayo po ay namumunga sa ating karakter. Two kinds of fruits. Ito yung karakter at yung people na nadadala natin sa kaharian ng Panginoon o sa paanan ng Diyos. Kaya napakahalaga na yung karakter natin ay makita na karakter talaga ng Panginoon ang nakikita sa buhay natin. Yung ating bukang bibig, yung ating pinoportray, pinapakita na napakabuti ng Diyos kung gaano kaligaya na nakikita ng Diyos na tayo ay nag-uumapot sa kaligayahan na sundin ang kalooban ng Diyos. There are two elements of a good tree. Number one, fruitful, and number two, faithful. Diyan lang tayo iikot ang mensahe nito. There are two elements of a good tree. Kaya tayo nagiging maganda dahil pinapaganda ng Diyos pinapabuti ng Diyos ang ating mga bunga at ang ating katapatan sa ating Diyos na buhay. Kaya nga sinabi kanina, the character of the fruit of the two kinds of fruit are character and people will reach out for Christ. Sabi po ng Matthew chapter 3 verse 10, God calls us to be productive in our obedience to God. To be productive for God, we must obey, number one, we must obey His teaching. Kailangan kung ano tinuturo ng Diyos sa atin bilang mga alagad. Kaya napakahalaga na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po bilang mga disciple ng Panginoon, tayo ay natututo na sumunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga turo. Kaya nga ang Diyos ay gumagamit ng mga workers, gumagamit ng mga pastor, mga missionary, lahat ng mga workers, mga deacons in the church, para magturo sa iba't ibang lugar para tayo ay makakilala at sumunod. Yan ang Great Commission of God. Go to all the world and preach the gospel or share the gospel to all people. Yan ang sabi ng Panginoon para tayo ay maging productive. Ang fruitful Christian is producing fruits of Jesus Christ, imitator of Jesus Christ. Kaya tayo, pinoportray natin, talagang pinapakita natin kung sino ang ating kinakabitan. Sino ang puno na tayo ay nakadikit sa puno dahil tayo mga sanga. Tayo ba ay namumunga ng maayos? Kaya ang bunga natin, kailangan kung ang puno ay bayabas, dapat ang bunga ay bayabas. Hindi pwedeng puno ay bayabas, pero ang bunga, santon. Pero meron ng mga dinibelo sa pagsasaka o kaya sa pagtatanim. Meron tinatawag na the word marketing. Yung minamarket. Kaya nga meron mga isang puno lang, pero iba't iba ang bunga. Meron nakakita na kayo, atis, pero ang bunga, santol, bayabas, mangga, nandun. Meron kong ganon. Nakakita lang ako dyan sa London. Mga ganon mga talim, saka sa Bacolod. Kaya nakita ko yun. Kaya yun ang gusto ng Panginoon, maging fruitful. Kung ano puno, siyang bunga. Kung si Kristo ang puno, dapat sumunod tayo o tagasunod tayo ni Kristo. Kita-kita yun. Kailangan we must obey His teaching. And number two, resist temptation. Kailangan iniiwasan, tinatanggihan natin yung mga tentasyon na dumarating sa buhay natin para tayo maging productive. And then, actively serve. 5 bagay lang po ito. We must obey His teaching, resist temptation, actively serve for God, help our fellow men,
and share our faith. Yun yung 5 bagay na kung gusto natin na maging productive, maging fruitful, kaya nga, kung kilala natin ang ating pinagmumulan ng ating mga bunga, kailangan manatili tayong namumunga dahil nakakabit tayo sa ating Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 7, verse 16 to 18, makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos sa matitinig na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Kaya nga sabi niya ng Panginoon, in these last days, yung mga mabuti ay patuloy na magpapakabuti sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga masama, magpapatuloy at tataas pa yung mga masasama. Lalong nagle-level up. Kaya kitang-kita natin sa mga pinapalabas sa TV, nakita natin sa dyaryo kung gano'n na rampant na ang kasamaan sa mundo. At nakikita rin natin yung mga kabutihan na ginagawa ng mga ibang mga empleyado. Nakita niyo merong tatay na nagtrabaho, isang example yan, nagtrabaho ng 27 years sa kumpanya. Ano po yun, ha? Amerikano po ito. 27 years. At siya ay nakita yung kanyang kasipagan na talagang hindi ma-absent sa trabaho. 27 years. At iyon ay pinahalagahan ng kanyang boss. Pinatawag siya. At ibinigyan ng special treatment, special blessing. Kaya ganun pinagpapala dahil mabuhat 27 years, hindi uma-absent sa opisina niya. Talagang faithful siyang gumagawa, nagiging mabunga. Naging mabunga po siya dahil hindi lang pinansyal ang mahalaga, hindi lang yung mga regalong tinanggap niya, pero binigyan siya na naging viral. At marami ang tinanggap niya dahil nakita ng mga tao kung gano'n siya kasipag sa pagpasok. Umabot po ang natanggap niyang blessing ay may 498,000 US dollar. Ganun kalaki. Kaya napakasipag ng taong ito, naging mabunga kanyang buhay, kaya nagkaroon siya ng isang truck na pinagawa kung paano siya 27 years of his fruitfulness doon sa kanyang trabaho. Pinagpala siya. Kaya talagang nakapagpatayo siya ng sariling bahay dahil naging fruitful, nabiyayaan siya ng pagpapala na galing din sa Panginoon. Kaya yung boss niya ginamit lang ng Panginoon para i-bless yung kanyang pagiging masipag sa trabaho, kaya naging fruitful ang kanyang buhay at siya ay nagiging blessing sa maraming tao. Kaya lahat tayo bilang mga Kristiyano, ang gusto ng Panginoon, mabunga tayo. Talaga yung ginagawa natin, alam natin na ang karakter ng Panginoon ay nakikita sa buhay natin. Yung dating tayo, na tayo ay anak ng kaaway dati, pero ngayon ay anak ng Diyos, ay nakikita yung pagbabago, yung bunga ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Sabi ng Luke 6:43-44, walang mabuting puno kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinig na halaman o ng ubad sa mga dawat. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, pinapakita lang kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano mahabagi ng Diyos na dati hindi tayo ganyan. Kaya tayo ang nagpapakita ng bunga na galing sa Panginoon dahil tayo nakadikit sa Kanyang presensya. Kung wala tayo,
apart from Him, we can do nothing. Kung ano ang puno, siyang bunga. Tayo po ay namumunga dahil si Kristo ang nagbibigay ng lakas. Siya ang nagbibigay, nagpapaganda ng ating mga bunga at tuloy-tuloy na nagagamit para sa kapulihan ng Panginoon. Number 2, yung tinatawag na faithful. Faithful. Ang faithfulness ay pinapaaga ng Diyos yan. Yan yung karakter ng Panginoon. Yung faithfulness. Kaya dapat tayo, yan din ang hahanapin ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Katapatan. Sabi ng Proverbs 28:20, a faithful man will abound with blessing. Ang mananatiling tapat sa Panginoon ay mananagana sa pagpapala. Sabi ng Matthew 24:13, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Pero dahil nga sa katapatan ng ating paglilingkod, hindi basta-basta maglingkod ng may katapatan kung wala tayo nakakabit sa puno. Kaya ang punong kinakabitan natin, si Jesus Christ, ay mula nung siya ay pumunta rin sa lupa, naging faithful siya sa kanyang pinagagawa ng Diyos sa kanyang tuturin. Hanggang sumagayad siya ng 3 taon at kalahati bago siya ipinakot sa krus. Yan ang Diyos na buhay na tapat, kaya yan din ang katapatan na pinapasa ng Diyos hanggang wakas. Kailangan manatiling tapat hanggang wakas. Yan ang gusto ng Panginoon makita sa atin. Na kahit dumadaan tayo sa maraming hirap, maraming pagsubok, ang gusto ng Panginoon, manatiling tapat. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Romans, chapter 8, verse 5-8, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay nag-aabot sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ang dalawang bagay na pwedeng magdikta sa atin, yung ating laman. Kaya kung ating susundin ang laman, tiyak hindi tayo magiging tapat. Hindi tayo maliligtas hanggang sa pagdating ng wakas. Dahil nga, ang kaaway, ang siyang nagdidikta na kung ano gagawin ng laman. Kaya nga, laging may laban. Sasabihin ng laman sa atin, huwag ka nang dumalo. Wala naman nangyayari sa pagdalo mo, hindi ka naman natulog. Kaya nararanasan natin isang tinatamad, pero ang sabi ng Holy Spirit, ang Espiritu Santo nagdidikta sa atin, sabi ng Espiritu, umatin ka, dumalo ka, dahil mahalaga yan sa iyo. Kaya nga dalawa ang nagdidikta, pero tayo kaya nga sabi ng Proverbs 14:12, there's a way that seemeth right to a man, but it leads to destruction. Yan nga, kaya talagang dapat maintindihan natin, hindi tayo mamuhay sa dikta ng laman, kundi sa dikta ng banal na Espiritu. Kaya sabi ng Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God, because we are children of the living God. Kailangan talaga maintindihan natin na kailangan may inuutos ang Diyos sa kanyang salita. Yung sinasabi, deny our flesh, carry our cross, and follow God. Para patuloy tayong yung kalinga ng Panginoon maranasan natin, kailangan i-deny natin ang ating mga flesh. Paano natin mag-deny yung flesh natin o yung laman?
kailangan walking in the Holy Spirit araw-araw. Paano lumakad sa gabay ng Santong Espiritu? Kailangan yung lagi natin pakikipag-iig sa Panginoon araw-araw. Yung guidance niya, yung kanyang sinasabing salita. Kaya may tinatawag ng Diyos, sabi niya, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all who are weary and heavy laden, I will give you rest." Kapahingahan sa presensya ng Diyos, sa Espiritu Santo. Kailangan siyang nag-assure sa atin the word of assurance. Kailangan natin, sabi ng Panginoon, yung sinasabi, insurance. Pero ang insurance ay galing sa salita ng Panginoon na nag-assure sa atin ng kanyang promise, kanyang pangako, na hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Para makasunod tayo sa katapatan araw-araw, kailangan nandito yung insurance. Pangalawa, injection. Yung injection, ito ay utos. Ito ay kung paano yung binibigay yung tungkulin araw-araw. Kaya sa devotion time, napakahalaga marinig natin ang tinig ng Diyos. Kaya ang devotion ay araw-araw ginagawa para ma-receive natin yung kanyang komisyon sa atin o yung mission na pagagawa sa atin. Para meron din tayong marinig na warning o batas ng Panginoon kung tayo ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung tinatawag na insurance, ini-insure tayo by yung assurance sa Panginoon in His Word that I will never leave you nor forsake you. Guided tayo by the Holy Spirit. Pero idinidinay natin, gusto ng Panginoon, idinay natin ang ating mga flesh. Huwag masunod ang laman. Kailangan matinig natin yung kanyang sinasabi, hindi lang insurance, hindi lang injection, kundi may tinatawag na incentives. Yung reward na sinasabi ng Panginoon, pagtapat ka, sabi ng Panginoon, papapasukin kita sa aking kaharian, my faithful servant of God. Kaya nga kailangan deny natin ang ating mga laman sa paglilingkod. Kasi kung hindi natin didinay ang laman, madali tayong magsawa sa ministry. Madali tayong magalit pag maraming mga pasaway. Sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa church. Totoo po yan. Kapag hindi tayo guided by the Holy Spirit, madali tayong open. Madali na lang tayo magmukwa, ba't hindi na tayo dadalo? Kasi hindi natin madinay ang ating mga laman. Lumalaban yan. Pag pinigtasan ka, pangit ang damit mo. Kala mo siya, ganda kami. Bakit ang estilo mo baging na baging? Sasabihin mo naman, akin, ikaw ba maganda? Humarap ka nga sa salamin? Kung hindi, pantay ba ilong mo? Diba? Ang kulay mo, kulay alcatran, tapos yabang-yabang mo. Maputi ka lang. Kung naging maitim ka, bangit ka rin. Tingnan po, ganyan ang salitaan sa mundo. Kapag hindi natin dinidinay ang ating flesh, kailangan walking the Spirit araw-araw para tayo maging faithful sa paglilingkod sa Diyos. Di po ang galing. Yun po ang gusto ng Panginoon. Walk in the Spirit araw-araw. Deny our flesh. Minsan, pag nagkamali tayo sa pag-MC, pag-tugtog, ang dami nang nanlilibak. Sana, ako na lang ang tumayo. Mas mahusay na siguro. Kaya maraming ganyan, super K. Ikaw na nga. Ayaw ng Diyos ang mayabang. Kaya wala namang mahusay. Ang Diyos ang mahusay kung bakit tayo nakatatayo ng magaling.
sa Panginoon. Amen? Wala pong magaling. Wala pong matalino. Lahat yan galing sa Diyos. Carry our cross. Carry our own cross. Lahat tayo merong trials. Lahat tayo may problema. Sino ba walang problema dito? Taas ang kamay. Carry our cross. Kahit tayo dumadaan sa pagsubok, sa problema, sa lahat ng hirap sa buhay, sabi ng Panginoon, hold on! Hold on to my power and to my strength. Humawa ka sa aking lakas, sa aking kapangyarihan. Kahit tayo ay dumaranas ng maraming lakbayin sa buhay na puno ng hirap, pero yung lakas ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos ang sumasa atin, kaya napagtatagumpayan natin ang lahat ng mga hirap sa buhay araw-araw. Amen? Para pakagin natin ang Panginoon. Hallelujah. And number 3, follow niya. Follow you. Makakapalo lang tayo kung na-deny na natin ang ating sarili. Makakapalo tayo because we are walking the Spirit. Ang Spirit ng Panginoon, kung may connecta sa Spirit natin, para lagi tayong nakakonekta. Naka-in-tune with the Spirit of God. Kailangan naka-in-tune. In following God, continually doing His will and not our will. Kaya yan ang prayer ng Panginoon, yung pattern prayer sa Matthew chapter 6, 9 to 15. Father, gusto niya, not my will, but your will be done. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang Panginoon, matapos niya ang kanyang misyon, dahil niya sinunod niya, lagi niya pinapakinggan ang tinig ng Ama. Ganon din tayo, kailangan lagi tayo nakapakinig sa tinig ng Diyos. Sabi po ng John 10:27, my sheep hears my voice. Kaya alam natin, nare-recognize natin ang tinig ng Diyos, ang tinig ng Ama. Kaya meron tayong naririnig, the soft, small voice from God. Audible voice of God. Yan yung boses o tinig ng Espiritu Santo. Kaya tayo nakakapalo tuloy-tuloy. Kaya nga yung Great Commission, go to all the world and share the gospel. Lahat tayo, dahil dinidinay natin ang ating flesh, and we are walking in the Spirit of God, and we hold on to the strength and power of God. Kaya tayo nakakasunod, tuloy-tuloy, dahil hindi na tayo nasusunod, kundi ang Diyos na. Amen? Kasi kung sarili natin, ang pahihiramin natin yung mga gusto natin, sasablay tayo. Hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos, kundi ang masusunod lang natin ay yung laman na hindi nagpagbibigay ng kalulapian sa Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay na kasama natin, laging ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa awit 37 verse 4, hanapin natin sa Diyos ang ating kaligayahan at ang lahat ng ating minimithi ay ating makakamtan. Pero yun ay guided by the Holy Spirit. Kung ano gusto ng Espiritu natin, yun ang sinusunod ng Diyos. Hindi yung kapritsyo ng ating mga laman. Kasi nga, nababago yung desire. Yung desire na ito, na dati hindi naman tayo nagdi-desire ng mga pagkain ng kaluluwa kung di tayo Christian. Kaya lang tayo nababago lahat ng desire because the Holy Spirit ang siyang nagbibigay ng mga bagong desire sa buhay ng bawat Christian. Kaya nakakagawa tayo ng mga himala,
nakakagawa tayo ng mga amazing things, great things for God, dahil ang Diyos ang sumasama sa atin at siya ang nag-iimala sa buhay natin. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng Isaiah 35 verse 8, tinatawag tayo, we are a sign and a wonder in this world. Sign and a wonder. Ibig sabihin, tayo ang nag-minister ng modelo. Tayo ang nagbibigay example kung paano ipakita yung mga himala. Dahil nagagawa natin yung mga bagay na hindi natin magagawa kung tayo ay nasa laman. Pero tayo ay nasa Espiritu Santo, gabay ng Espiritu Santo, kaya tayo namumunga, kaya tayo nagiging tapat sa paglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos ang lagi sumasama sa atin, ang Diyos ang may kapangyarihan sa atin, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya nga sabi ng Pilipos 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya tayo nagiging matibay. Hindi tayo matibay kung sa atin lang. Ang Diyos ang nagbibigay katatagan, kaya tayo nagtatagumpay sa gawain ng Diyos. Kaya tayo, etong church na ito, Glorious Covenant Ministry, nakasama tayo, 36 years. Pinatatag ng Diyos. Kahit dumaan sa maraming hirap, dumaan sa maraming pagsubok, dumaan sa iba't ibang klase mga pagdurusa, pero ang Diyos ang nagpatatag sa lugar na ito, sa mga Kristiyano na ito, sa pamilya ng Glorious Covenant Ministry, pinatatag tayo dahil ang Diyos ang nagpatatag sa bawat isa sa atin. Amen. 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 Kaya matatag yung mga namumulo, hindi dahil sa kanilang husay, hindi sa kanilang talino, hindi sa mga pastor na pinagaling, pinagawa po ng Diyos. Hindi yun. Ang Diyos ang mismo nagbigay ng lakas. Kaya meron tayong admin na pinakatatag ng Diyos. Ang meron tayong head minister na pinatatag ng Diyos. At ang lahat ng workers ng church nito, pinapatatag ng Diyos. Dahil tayo namumuhay sa banal na Espiritu ng Diyos. Guided by the Holy Spirit. At kaya nakakasunod tayo tuloy-tuloy hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Marapit na. Kung si Pastor Eric, sabi niya, excited na prayer. Tayo excited na makita yung presensya ng Diyos. Malapit na. Tayo sasalubong ng matatag, matagumpay, laging may ligaya, dahil mayroong Diyos na nagaganap na nakikita tayo na tayo ay mabunga, tayo ay tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung message dito, hindi lang gusto ng Panginoon, nangungunga lang. Kailangan maraming bunga. At tayo ay patuloy na laging malagana sa lahat ng bagay. Yun ang gusto ng Panginoon. At gusto ng Panginoon manatiling tapat. At susunod sa Diyos, kahit maraming hirap, sa likod ng lahat ng tungkulin na meron tayo, ang gusto ng Panginoon sumunod with His guidance para mangyari ang kanyang dakilang kalooban sa buhay ng bawat Kristiyano at sa buhay ng ministry ng GCN sa lugar nito. Para sa ating conclusion, sabi ng John 15:8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kaya maganda, kung tayo patuloy na magbubunga, patuloy na magpapagamit ng may katapatan sa Diyos, number one, napaparangalan ang ating Ama sa langit. At tayo'y patuloy na pasasaganayin ng bunga natin dahil naparangalan ang Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, in His name will be lifted up, He will draw all men unto Himself. Ibig sabihin, tayo gagamitin para mamunga at yung bunga na nanatili. At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Tayo mga anak na ng Diyos, pero yung iba yung nagsumusunod, alagad. Ibig sabihin, tayo ay merong misyon.
na dapat gampanan. Ang parangalan, ang bigyan ng laging pagluwalhati, kayuduran ang pangalan ng ating Ama sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Yan lang po. Gusto ng Panginoon, lagi nating maging laman ng ating isip at ang puso na laging parangalan ang Diyos, ang Ama sa langit, para patuloy na mamunga ang kanyang gawain, mamunga tayo bilang anak ng Diyos. Pero number one, mamunga muna tayo sa karakter. May karakter. Yung standard, highest standard of living na galing sa Diyos. Ang mamuhay sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Merong kapayapaan, merong kagalakan, may katapatan, kabaitan, at lahat pagpipigil sa sarili, kaamuan. Lahat yun ay minomotivate ng Panginoon sa atin araw-araw upang laging maparangalan ang ating Ama sa langit. Amen? Yan ang ating first mission o yung ating goal is to love God and to give God the highest glory.